Panay talaga. Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin. And at this time, another Marcos going to the Senate. So magkakaroon ba tayo ng dalawang Marcos sa Senado? Now, let's talk about Senator. Senador agad no? Let's talk about Congressman Sandro Marcos. Okay, going to the Senate. Well, for me I don't see any problem with that. Kasi nakita niyo naman sa Kongreso, 'di ba? Unang sigwa pa lamang po ng opening nitong 19th Congress, si Sandro nagpasa na kaagad ng 10 panukalang batas. And some of those ay sang-ayon dun sa kagustuhan ng tatay niya. So ibig sabihin ko po ay nakatutok na siya, he's ready for his job. 'Di ba? 'Yun naman po kasi talaga ang papel ng Senado at ng Kongreso ay magpasa ng mga batas na kailangan para sa pagsusulong ng pambansang interes patungo sa kaunlaran ng bansa. Wala na pong iba. Okay? Ngayon, doon sa kanyang readiness, napakaganda pong ano niyan, tawag dito, katangian. Kasi maraming iba diyan na naging senador o kasalukuyang senador. Meron diyang mga kasalukuyang kongresista, 'di ba? Magna cum nga hanggang ngayon. Gagalaw lamang pagdating ng maghahalalan pag magpapa-re-elect. Kapag ka hindi na po marire-elect, graduating, tambay na lang 'yan, sahod na lang ang inaasikaso. Oh, sa kanilang distrito, palibreng gin, 'di ba? Libreng painom, ganun-ganun na lang yung ginagawa. Now, um, let me show you this. Pero bago po tayo magpatuloy, please tandaan po yung mga pangalan na to. Ayan, sina Mami Peng sa YouTube po. And then Go Philippines, YouTube and Facebook. Yan po yung aking mga kaibigan. Ah, si Admin Rich, Let's Talk Vlogs, and then si Al Libugha TV. Okay? Yan, paki-subscribe po and follow yung mga nasa Facebook. Okay. Ngayon, ito po yung sabi rito Representative Sandro Marcos prepares for a strong PFP senatorial slate for the 2025 elections. Sabi niya, we have to work double time. Kasi nga po talaga naman, 'di ba? Wala nang isang taon, ilang buwan na lamang filing na ng COC at hindi kapag kasi nagsimula kang gumalaw ng panahon na ng filing ng COC, you are actually running out of time. That's already running out of time. So kailangan po talaga as early as of now makapagsimula na po sila ng hindi po ng pagbuo ng linya agad nila kung sino-sino yung mga tao. Itong sinasabi niya rito, we have to work double time. We need to make our presence felt. 'Di ba? Dapat po yung kanilang partido, lumipat na siya sa Partido Federal ng Pilipinas, di ba? So kinakailangan dito, magparamdam sila kasi bad image po sa totoo lang ang Partido Federal ng Pilipinas. Okay? Saan? Saan po ba nakilala ang Partido Federal ng Pilipinas? Yes po, friend na po kami. Okay na, bati-bati na kami, nag-sorry. Okay, ngayon, going back, no, ano yung mga naging issue kasi noon diyan sa Partido Federal ng Pilipinas? Nag-iiyakan yung mga taga-Partido Federal ng Pilipinas dahil po hindi sila pinag-a-appoint, no? According to Attorney Vic, kaya hindi niya pinag-a-appoint yung mga yon, although there are some na inappoint. Kasi kailangan naman po talagang ilagay ang piliin nila yung papasa sa mga qualifications just sa requirements. Ang dami daw po na isinabit na mga pangalan na hindi talaga naman pasado. Hindi naman po talaga tama na ipasok sa pwesto yung mga yon. Doon pa lang malaki ng kasiraan yun sa administration dahil ang mga kalaban ni BBM ng administrasyong ito, napakarami, nakatutok yang mga yan. Kumbaga, nag-aabang lang ang mga yan ng pagkakataon na makakapanira sila.
Yung mga sisilip talaga diyan. So tama yung aksyon doon nila Attorney Vic. Ngayon, kinakailangan po dito ng Partido Federal ng Pilipinas kasi ang mga politiko ho naglilipatan dun sa partido ni Martin Romualdez. So, what I am thinking about ay ganito, ha? Kailangan po nila magkaroon uli ng coalition, and what I'm expecting is bubuhayin kaya uli ang Uniteam, 'di ba? But this time, dito po para sa senatorial. Pwede rin naman, sapagkat ang pangalang Uniteam, maganda naman ang naitanim nito na imahe sa isipan ng mga Pilipino. Tulungan na natin sila ngayon sa diskarte. Okay? Use the Uniteam, and also etong slogan, Team Pilipinas. 'Di ba? Team Pilipinas. Now, what would be the effect? Definitely, ang mga kalaban nila ng coalition na 'to, ng Uniteam, okay, Uniteam Team Pilipinas, ay matatagpo ito as Team Makachina. Alam nyo naman, yung nangyari po recently na halalan pangpanguluhan sa Taiwan, well, we can actually repeat that sapagkat napakataas, no, ng um, suporta ng mga Pilipino kay PBBM dito sa kanyang aksyon sa West Philippines Sea. Ano ba 'yun? Hindi naman po aksyon 'yan na magtayo-tayo lang ng kung ano-anong mga istruktura doon. Kung hindi, yung kanyang paninindigan na sa kabila ng kahinaan natin, ginigiit niya. Hindi lang naman niya ginigiit yung mapakain yung mga tao natin doon sa BRP Sierra Madre. Pwede naman niyang i-pull out yung mga 'yon. Ang sa kanya po is maigiit natin, maipaggiitan, hindi lang giitan, maipaglaban talaga natin sa pamamagitan niya ang karapatan natin diyan sa ating exclusive economic zone. Yamang kinikilala natin ang UNCLOS. Ang another claimant, ang China, kinikilala rin ang UNCLOS. Plus, yung kasunduan nila ng tatay niya noong 1975 na One China policy. Ang nakalagay doon na kondisyon po ay ang dispute ng Pilipinas or differences natin diyan sa South China Sea ay hindi po tayo gagamit ng dahas o pananakot na gagamitan ng dahas. Ang Pilipinas, hindi rin natin sila pwedeng gamitan ng ganun vis-a-vis. Pero anong ginawa ng China? 1988, ninakawan na tayo during the administration of Cory Aquino. 7 features, and 3 of those within the EEZ natin ngayon. Another one was taken or was stolen. Ito pong panahon naman ni Ramos, yung mischief reef. 'Di ba? So, importante po na talagang itong narrative na ito ng yung West Philippine Sea, importante po 'yan na maintindihan ng mga Pilipino at tama ang ginagawa ni PBBM diyan. Dati kasi maraming Pilipino wala tayong pakialam eh. Like in 2005 when Gloria Arroyo, 'di ba? Entered an agreement in JMSU. Maraming Filipino tuwang-tuwa roon na nabalita 'yan kasi magkakaroon ng oil exploration diyan sa Recto Bank, pero wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam doon sa 60-40 natin, wala tayong pakialam doon sa claim ng 9 dash line ng China, 'di ba? Wala. Ang sa atin lang is kung makakatulong, gagandang ekonomiya. Pero 'yun pala, may hindi pala magandang kaakibat 'yun. Oh, kaya nga hindi na rin nagtuloy-tuloy ito. Maski nung pumasok na yung panahon ni Pinoy. At ang isang hindi ho maganda kasing ginagawa rin ng China, kaya kinakailangan natin dito, maipwesto yung mga maka-Pilipinas talaga. Kung ang Taiwan po nagtagumpay sila, ang Pilipinas dapat magtagumpay tayo. Na maging solid tayo ng magsilbing deterrence po tayo dyan sa foreign sa expansionism ng imperialistic mind ng China ngayon. Yan ang ginagawa nila gamit yung iba't ibang mga diplomatic tactics para mapasunod, mahulog sa trap ang isang bansa o ang isang leader at maging sunod-sunuran na sa kanila kahit na hindi nito gusto pero nakabaon sa utang na loob. Kaya pikit mata na lamang ang pagtataksil sa bayan. So samantalahin natin na meron tayong presidente na hindi po ass kisser ng China sa kabila ng katotohanan na ang tatay pa nito ang nakipagkasundo sa China na magkaroon tayo ng diplomatic
relationship with them in 1975. But the former president was very, very witty na nakuha niya na, sige, kikilalanin namin kayo bilang lehitimong China at ang Taiwan ay probinsya nyo. Pero, wag nyo kaming dadaanin sa dahas. 'Di ba? Kasi po, yun lang hindi tayo awayin, total nandito sa atin ang West Philippine Sea. Eh, malaking advantage na natin 'yan, na kung umunlad lamang sana ang Pilipinas, yan pong 9 dash line na ginawang 10 dash line ng China, eh, naku, hanggang claim na lang 'yan. Yung inokupa nila diyan ang mga puwesto natin nung panahon ni Cory Aquino, 'no, kinuha nila at ni Ramos at hindi nila ito made-develop into artificial islands. At gano'n din ang Vietnam, hindi rin makakapanguha. Aside from China noong 1988, marami rin kasing kinuha ang Vietnam. Pero kung pagdating sa patibayan, who had dominion in the Spratlys, well, history says Vietnam ang meron. Ang China never ruled diyan po sa lugar na yan sa Spratly Islands. Nangingisda lang yung mga mamamayan nila. Pero hindi po din ito nagko-constitute ng sovereignty. Pamatid gutom lang yun. Okay, walang administration doon. Unlike ng Vietnam based on history. 'Di ba? So, yan po ang kailangan tutukan dito. At masiguro naman ng partido nila o na magiging coalition ng Team Pilipinas, ako talaga yun na itatawag ko. Basta masisiguro ko na yung mga isiselect nila Sandro na makakasama diyan sa senatorial slate na yan, totoo po talagang Pilipinas. Okay? Hindi yung nako dapat po samantalahin na talaga 'to. Palagay ko niyan malaking advantage ito sa mga sa mga hindi ganong kilala. Eh, ngayon pa lamang magparamdam na kayo, okay? And for sure liligawan po 'yan ng China, yang mga 'yan, dapat manindigan sila. If they want to build, a good political career na may magandang imahe na makabayan at talagang magsisilbi sa bayan. Pagdating naman sa kakayanan ni Sandro bilang isang mambabatas, well, I would say mas magaling pa siya kay dating Pangulong Duterte. Eh, kasi yun kahit na I move, wala po talaga sa record, eh. Sabi ron sa archive ng Kongreso, wala. At ang kanyang achievement sa kabila ng 3 taong sumahod, at kokonti lang ang ipinasok, sabihin natin baka halos kalahati po halos kalahati lang ang ipinasok sa Kongreso, eh, walang nagawa maliban dun sa isa, holiday pa ng Davao City. Which is kayang-kaya namang gawin ng city ordinance na ideklara ang kanilang holiday. Oh, 'di ba? So, maganda ho sana kung etong ah, Sandro, 'no, at saka si Amy parehong tumakbo. Magkakaalaman dito. It's going to be a good fight. Okay, kasi maaaring itong si auntie niya, si Amy naman po, ay magme-mayor nga raw ng Maynila kasi siguro nararamdaman niya na sa kabila ng pagkiling niya para sa China, eh madidisgrasya ang kanyang political career. Same thing happened before naman kay Ralph Recto, 'di ba? When he authored the EVAT, pero yun naman po ang purpose naman nun is to save the government mula po sa posibleng mangutang ng mangutang para kasi ang laki nung natin, nung presyo ng langis noon sa world market kasi may Gulf crisis that time, eh. Kung mangungutang tayo para lamang ipangtapal at hindi malunod ang mga mamamayan sa presyo, ang laki nung kawawa yung susunod na mga administrasyon sa mga utang. So ginawa nila ngayon is hindi naman kaya ng mga Filipino at ng maraming mga oligarko magsakripisyo, so nagkaroon ng expanded value added tax. Resulta, dahil hindi siya nauunawaan ng mga tao, hindi na natin siya binoto, talo si Recto. 2 takbo yata yun, no, 3 talo. 'Di ba? Ngayon, ah, etong kay Amy, nakikita niya po na gano'n at mas matimbang sa kanya ang interes ng China kaysa sa kanyang political career. So, lilipat siya ngayon ng Maynila kasi nandiyan po ang pinakamalakas na balwarte nila sa mga Marcos loyalist, ang Maynila. Pero kung magigising po ang mga yan sa katotohanan,
Nako, yari siya na ang mga Marcos loyalists ay hindi po puwedeng gamitin, lang dahil lamang sa apelidong Marcos. Dahil po ang Marcos loyalist ay loyalista po talaga ito ng kanyang sariling bayan. Nagkataon lang talaga na ang naging tawag is Marcos loyalist kasi hindi po sila bumitiw sa mga Marcoses, lalo na itong mga iilang mga politiko katulad nung tiyuhin nila Tita Helen sa Pangasinan. Oh, at saka etong si I guess he was a mayor. Tapos etong si Erap, mayor ng San Juan City at the time, hindi rin po ito tumalikod kay Apo Lakay kaya po tsak, 'di ba? Hmm. Ngayon, si Aimee ay taga San Juan po. Diyan po sa nakatira sa bahay na tinatawag na Ortega Mansion. Ayan po ay bahay na nabili po ng tatay niya noong kongresista pa siya. Pero ang balita po, eto ayon po sa aking mga bubwit at yung vlogger na bubwit natin o kaibigan natin, ay binili na raw po 'no ni Aimee ang bahay ni Erap, ha, diyan sa Santa Mesa. So ang aabangan na lamang po natin dito kaya nga siguro lalong lumalakas ang, ugong-ugong na siya po ay tatakbong mayor diyan po sa Maynila. Hmm. Na supposed to be dapat, kagabi naandun po siya sa event, kaya lang wala. Kasi naandun ang presidente o nandun po si Attorney Liza Marcos na kinaiinisan niya pala, sabi ni Maharlika, 'di ba? So again, eto nga pagpasok ni Sandro diyan sa Senado, ako ang tinitignan ko naman kasi rito hindi po dahil sa apelyido. Ang tinitignan ko rito, ano yung ginawa mo sa Kongreso bilang isang mambabatas, 'di ba? Hindi siya nakontento na siya po ay Marcos, hindi siya nakontento na siya ay, pamangkin ng House Speaker. So meron siyang, trabahong ginawa diyan sa Kongreso, well, kung gustong mag-elevate, then good, 'di ba? Akyat ng Senado. O be the youngest senator if I'm not mistaken. Hmm, 'di ba? Kailangan kasi ni BBM talaga sa totoo lang ng mga tunay, 'no, yung mga same heart, yung mga same, ano ibig sabihin na, s tawag dito, yung, talagang totoong kaalyado sa isip at saka sa kanyang adhikain. Dapat po gano'n ang kailangan. Wala hong makakagawa niyan, sabi ko sa inyo. Tayo lang po, tayo lang ang makakagawa niyan. Okay, tayo lang. Kaya kahit na ilang bote pa ng gin, kayong mga nasa probinsya po, kahit ilang bote pa ng gin o syoktong, sa mga nanang natin diyan, bayan po ang isipin natin. Iboto po natin ang mga kandidatong senador sa 2025 kahit hindi po sila gano'n ka-popular katulad ni Pangulong Duterte, mga loyalista. Alam niyo na gaano po kayo kakapangyarihan, gaano kayo kalakas. You already made the history. 2016, you made the president. Huwag niyong sayangin 'yan. Huwag niyong ipagamit 'yan, sa kontra sa interes ng Pilipinas. Kung noong 2016 you made the history for the interest of the Marcos supporters, for the interest of the family of the Marcos family. This time, para naman po sa bayan. I-elevate nyo na kung isang pamilya noon para sa kanilang kapakanan. Hindi ko kayo mahuhusgahan. But this time, gawin nyo naman po yan para sa bayan. Huwag mag-elect kahit na popular pa yan, basta po makachina ang kandidatong ito, inidoro na po natin. Okay? Sapagkat yung mga utak tain na yan, deserve nila ang inabot ng 8 diretso. 'Di ba? Huwag na tayong mag-elect ng mga clown. Huwag na nating dagdagan. Hayaan na natin sila kung saan sila lupalop abutin. Mayayaman naman ng mga 'yan, ano kung mawalan ng trabaho sa Senado? May mga negosyante mga 'yan, mga multi-billionaire pa ang iba diyan, 'di ba? Ang kailangan po natin dito kung hindi niyo gusto na magkaroon ng impeachment court at, kahit na hindi pa nagsisimula
ang impeachment court, ini-impeach na nila si BBM, maging ano tayo, ah, maayos na pagpili po sa mga senador na ilalagay natin. Okay? Piliin natin ang Makatim Pilipinas. Okay, yun lang. Thank you. Okay, and Ana Sakurai, thank you so much po sa pag-share ng blessings. Then, syempre, dito rin kay RTV, thank you po. And shoutout po dyan sa inyo sa Norway, and then kay Lisa D. Thank you so much po sa pag-share din ng blessings. Okay, so tingin tayo mga comments. Okay, from Becca, yan na. Manang, ano na nangyayari sa iyo? Sa inyo, gising-gising na, Manang Aimee. Gising naman po eh. Kaya lang tayo po hinihili niya. Tayo ang pinatutulog niya eh. Mali ang tono eh. Oy, biktima. Yan. Oh, yeah, Tatang's vlog, sabi niya, wag sana po huwag na tayong magkaroon ng kulay kahit DDS, kahit kakamping, kahit lakas, basta alam nating maka-Pilipino iboto natin. Tama po. That's what I'm saying. Yan. Doon po natin tingnan. And then, dapat nga at nang gumanda na at gumanda at maging maayos ang Maynila. Okay. And Esperanza Lopez, wala nang pag-asa si Aimee kung ganyan ang mga inaasta niya sa adik niya at pinsan niya. Okay. From Sylvia, no, pro-China. Herminia, yes, para sa Pilipinas naman, kaisipang Filipinismo. Rosalie Esteron, and magandang umaga rin po. Baka 2028, tatakbong senador si Sandro. 2040, tatakbong president. Well, pwede rin naman. Pero itong 2025, pwede. Tumakbo si Sandro. Ilang taon na ba si Sandro? 'Di ba? Kung hindi man siya ngayon tatakbo, mainam na nandiyan na siya sa PFP at makatulong sa paghahanda ng malakas na lineup ng Senado o pang-Senado. Kaya lang sana wag siyang magkamali na mag-elect ng mga jobless lang. Mag-select ng mga jobless lang. Kaya nga, hindi ako kampante na kaya ng Partido Federal ng Pilipinas yun. Pero kailangan dito is coalition. When it comes to coalition, tingnan natin. Kaya nga ang gusto mo ng presidente, di ba, ang kanyang i-appoint, yung merong kakayanan. Plus, makabayan. Yun lang naman ang dalawang requirements niya. Oh, di ba? Huwag na nating tignan na ito ba ay DDS, ito ba ay Dilawan. Tingnan natin. Kagaya nito ni Tolentino. I'm good with Tolentino. Hmm. 'Di ba? Pero kung ikumpara mo naman do'n sa ibang mga DDS, well, Tolentino is not or he's not original PDP laban. From Liberal Party yan si Tolentino eh. Parang si Apolacay, he came from Liberal Party, 'di ba? Huwag raw iboto si Bongo, Bato, Belhica, Harimau at Sal Panelo. Right? Manalo si Aimee kung tatakbo siya sa Maynila. Kaya nga, yun ang ano niya, Maynila daw. Yan. No to Sandro Marcos sa Senate. Marami pa siyang dapat patunayan. Hindi sapat yung nakikita natin ngayon. Okay? Pero ano ba ang dapat patunayan ng isang mambabatas? 'Di ba? Ano ba ang pinagkaiba ng Senado at ng Kongreso? Hmm. Maliban doon sa upper chamber ang Senado, lower chamber ang Kongreso, pero ang panukalang batas pwedeng magsimula alin sa dalawa. Pero kailangang umabot sa isa't isa ang mga panukala bago ito makarating sa presidente for signature or rejection. Hmm, 'di ba? Hindi ho kasi trabaho ng isang senador o ng isang kongresista ang manglibre sa inuman, magpagawa ng kalsada, hindi ho eh. Wala yun sa job description nila eh. Ang problema kasi, ginagawa po ng mga politikong yan, kupitan. Papagawa tayo ng kalsada, pa-project tayo ng kalsada. Tuwing kailan? Tuwing malapit ang eleksyon. Para saan? Unang-una, kickback, pangkampanya.
tapos bala sa araw ng halalan. Para maipagpatuloy yung magagandang nagawa natin. 'Yan yun, 'di ba? Kailangan yung ibalik. Gano'n ang mga banat ng mga trapong pulitiko, eh. Kasi nga kung talagang, senador o kongresista lang, dapat wala pong mga ganyan, kaya nga dapat walang pork barrel, eh. Kung meron silang proyekto, for example, yung kanilang, probinsya kailangan ng, storage facility, ang gawin lang nila, magpasa sila ng panukala na maging batas. 'Pag naging batas, paubaya na nila ito ang execution sa DPWH kasi yan ang executive department. Dapat gano'n, hanggang do'n na lamang, 'di ba? Kung merong corruption na mangyari, labas sila. At 'yun ang ginawa ni PBBM, 'di ba? Sila Bong Revilla, Jinggoy nakulong dahil do'n sa PDAP scam. Pero siya hindi na nadali doon. Bakit? Nadamay ang pangalan niya, pero anong ginawa rin ni BBM, anong sabi niya? Oo, nagkaroon ako ng proyektong ganyan, ako yung may proyekto niyan. Dinaan ko yan sa proposal, sa bill. Naaprubahan 'yan. Pero hindi ako ang, tumutok sa paggawa niyan. Hindi ko nga nahawakan ng pera diyan, eh. Oh, at then may mga pruweba naman. Tapos yung pirma niya do'n, merong pirmang pinakita, 'di ba? Napatunayan din ng NBI na peke yung pirma niya. Kasi ba't pa nga naman niya pipirmahan, hindi naman siyang humawak ng proyekto. 'Di hindi siya nakasuhan. So sabi, wala nang, kailangang patunayan si Sandro kung si Sara nga from mayor dumiretso sa pagka-VP. Ang, gusto pa nga ng tatay pangulo agad, nagalit, 'di ba? Kung sa galing naman ni Sandro versus Sara ay mas magaling si Sandro. I agree, I agree. Okay, from Angelo Ray Gonzalez ng Davao City. Sir, magandang magandang umaga diyan. Kamusta po diyan sa Davao? Sabi niya, Senate and Congress belongs to the Legislative Department. Nagpanday ng panukalang batas para sa bayan. Correct. Yes, I agree. Totoo naman. 'Di ba? Opinion naman 'yun. Tama naman 'yun, 'Di ba? Kanya-kanya tayong opinion. Sa akin lang naman kasi, ang nakikita ko rito, pwede na si Sandro. 'Di ba? Alam na niya kung papaano gawa ng panukalang batas. Alam niya na kung paano humarap sa mga debate, sa mga diskusyon diyan, sa mga committee hearings. Eto hindi ba, 'di ba? Eto, I'm sure everybody would agree. Merong hihindi, okay lang. Hindi ba't mas nakakatalino po manood ng mga committee hearings diyan sa Kongreso? 'Di ba? Kumpara dito sa Senado. So if you want entertainment, na magulo yung, bad mood ka talaga, then manood ka sa Senate, 'di ba? Pero kung gusto mo ng mga nakakatalino, doon ka sa Kongreso, mas masarap manood doon. May sense ang kanilang, mga pag-uusap do'n. Hmm. Eto, hardinerong kusinero, kahit bata pa si Sandro, mature naman ang isip. That's correct. Hindi yung, grabe ka naman, may pinatatamaan ka naman, Wala namang ganyanan, Ay, pa-mature-mature kang isip diyan. Biglang pumasok sa akin tuloy si VP Sara, namimigay ng pulburon, I don't know kung talagang intensyong manginsulto, 'di ba? O baka gano'n yung level of ano lang talaga niya, mindset, magpatawa, parang batang maliit. Ay naku. Okay, okey, si Sandro hindi pa nga pala po puwedeng tumakbo mag-senador, mga kababayan. Okay, linawin natin, hindi pa siya po puwede. Ang requirement po kasi dito sa Senado, ito po ay dapat ang edad po niya ay at least
35 years old. And si Sandro sa ngayon po, ano siya, 29 years old. Okay? So hindi pa. So 2028, pupuwede siya na tumakbo, no, 2028. Hmm. Pero dito dahil nga nakasama na siya rito sa ano, sa Partido Federal, malaking tulong, 'no? Magawa niya sana makapili ng mga tama na mga magiging, lineup nila. Pero going to the Senate, kung pupuwede lang yung ganyang edad, puwede na si Sandro. Itaga niyo sa bato, mananalo yan si Sandro basta Ilocano, ah, napudno. Okay, and Esperanza Lopez. Kung ihahambing si Sara versus Sandro, kay Sandro na tayo at alam ng humarap sa mga tao at marunong sumagot. Correct. Ang lakas ng loob ni Paulo Duterte magsalita. 51 billion pork barrel niya in 3 years in Congress. Oo nga eh, 'di ba? Hinahanapan siya diyan ni Ping Lacson. Ang ginawa naman niya, nilatag niya yung mga na-submit niyang panukalang batas. Hindi naman yun ang sagot. Ang hinahanap ni Ping Lacson, yung 51 billion o na budget na inilaan sa kanya. Grabe. Kumpara sa ibang mga kongresista, sa kanya pala ang pinakamalupit. Wow. Daig ba ang House Speaker? Yan malaking magiging problema nila diyan. Kaya pala biglang no, biglang natigil yung narrative nila na liquidation by certification. Okey, hangga't may, magnakaw sa gobyerno walang mangyayari sa bansa natin. That's correct. Alam niyo, isa nga po sa hinahanap ko sana kay PBBM during his time, 'no, para, bukod sa aamyendahan natin, luluwagan natin yung economic, provision sa Constitution at yun lang naman, mismong yung mga mag-aamyenda na nga ang nagsasabi, yun lang, ewan ko kay Imee bakit praning, 'di ba, na baka daw, baka daw, ano ba yun, singitan ng kung ano-ano. Bakit, a-absent ka ba during the debate? Hindi ka ba mag-o-oppose, 'di ba? Grabe naman si Imee, a-absent yata 'to, kapagka may debate na tungkol diyan sa 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 constitutional amendments natin. Hmm. Okey, nung una supporter ako ni Sara pero BBM enlightened majority of Filipino about national interest. Kaya laglag sa akin ang mga pro-China. Okey. Ang mga Duterte sanay sa salitang di maganda, mahilig manakot at hindi talaga magandang ugali kaya no Duterte sa hinaharap. Anong pwede na? Hindi pwede na lang. OMG, Big T. Okey, 'yan huwag kang dumikit sa mga Duterte masisira ka. At sino naman si Sandro sa mga Duterte? Yeah, that's correct. Huwag niyang sundan ang, ang yapak ng kanyang tiyahin. Parang hindi naman natin alam sa Senado, may paluhod-luhod, may pasuklay-suklay ng bigote at may pabida pa. Okay, and from Becca, no comment ang alam ni Sarah. Hindi, baka pagka naging presidente, si Yusek ang sasagot. Hmm, 'di ba? Baka pagka naging presidente, yung mga cabinet secretaries, 'no, yung mga Yusek at saka o kaya mga cabinet secretaries ang nasa likod pagka 'di ba may press conference. 'Pag may tanong, o Yusek ikaw sumagot, patay. O Sec ikaw ang sumagot, yari tayo. 'Yan, no, sabi niya, "I think Sandro has more achievements than those sitting pretty in Senate." Yeah, I agree. Mas meron naman. Naging bobo na si Imee simulang dumikit kay Duterte. Naging masama na rin ang ugali. Nagpaampo na sa mga manggo.